So bagong lahat, mukhang palala ng palala yung nangyayari kay Kawhi. After kasi ng statement ni Commissioner regarding sa pag-launch ng investigation, sinabi rin naman ni Commissioner Adam Silver, hindi nila mamadaliin ang judgment kay Kawhi dahil hindi pa naman nila alam ang tunay na nangyari. Based din kay Commissioner, aminado siyang hindi niya alam kung anong klaseng company yung Aspiration at nadinig lang niya yon sa podcast mula dito kay Pablo Torre kung saan lumabas yung allegation kay Kawhi. Ang hahawak kasi ng investigation ni Kawhi ay Wachtell, Lifton, Rosen and Katz Law Firm sa New York. Ang pinaka big time case na hinawakan nila nung time na magbaback out si Elon Musk sa pagbili ng 44 billion sa Twitter na kinasuhan nila si Elon Musk na dapat ituloy. Marami pang mga big time case ang hinawakan nila. Isa sila sa prominent law firm sa US. Parang andun ata si Harry Specter. After ng statement ni Commissioner si Pablo Torre na naglabas ng allegation pa lang naman ngayon kay Kawhi sa isang podcast, may additional evidence or allegation ulit. Based kasi sa nilabas niyang report, merong nasa 7 million per year na contract si Kawhi sa kabuuan na 28 million sa Aspiration na merong quarterly payment na 1.75 million. Meron kasi dong kaduda-duda na payment kay Kawhi. Galing kasi si Kawhi sa ACL injury noong 2021-22 season. Hindi siya nakapaglaro ng buong taon yan. Yan din yung time na pumirma si Kawhi ng kontrata sa Aspiration. Nung pumasok naman ang 2022-23 season, first month pa lang ng NBA season, nakalaro lang si Kawhi mula October 20 hanggang December 50 ng 2 games. So nakapaglaro si Kawhi ng opening night niyan. Based kasi sa mga report dati, kaya hindi nakapaglaro si Kawhi ng maraming games mula sa binigay na timeline dahil sumasakit ang tuhod niya sa nangyaring injury at part pa rin ng load management niya. Bumalik siya sa rehab pero ang pinagtataka di umano ni Pablo Torre, after mabayaran si Kawhi ng 1.57 million, mali pala 1.75 million na pumasok bigla kay Kawhi, biglang nag-iba rin yung direction niya. Bigla siya nakapaglaro ng 50 out of 67 games. Kasunod yon na nakapaglaro si Kawhi at mabayaran di umano, biglang natanggal yung mga employee sa Aspiration. Nasa 20% ng kanilang workforce. May statement pa ang isang employee na nag-invest sa hindi kumikitang kumpanya. Kahina-hinala di umano ang biglang pagiging healthy ni Kawhi na makuha ang payment, allegedly. Yung payment kasi na yon na sinasabi ni Pablo Torre, nakuha niya yung bank statement. Kaya nagtataka di umano si Pablo Torre sa pattern ni Kawhi. Kaya napatingin din ako sa pattern ng quarter. January to March ang 1, April to June ang quarter 2, July to September quarter 3, October to December ang quarter 4. Sa apat na quarter na yan, mostly pumapasok na nakakalaro si Kawhi since 2021 na di umano nakakuha siya ng contract sa Aspiration ay quarter 1 at quarter 4. Isang beses lang siya nakapaglaro ng marami sa quarter 4, October to December. Sa quarter 2, marami pa naman malalaro nung si Kawhi papasok ng playoffs. Kaso nga lang, bigla siyang nawawala din doon at nagkakaroon ng injury na hindi naman sinasabi agad kung anong naging cause or anong injury niya. Baka nagkataon lang. Ang pinakamarami niya nalalaro, quarter 1 na parang timing na nawawala siya sa quarter 2 sa last 3 years. So, disclaimer, allegation lang yun. Kasunod pa yan ng mga allegation na si Uncle Dennis laging galit kapag nakakamintes ng bayad ang Aspiration kay Kawhi. Kaya tatiming na kapag walang bayad, biglang magkakaroon ng load management or may injured si Kawhi. Pero sinabi rin naman dati ni Coach Tyronn Lue, inaalagaan kasi ng Clippers management yung injury ni Kawhi kaya hindi siya pinalalaro. Sa nakarang 3 taon na di umano nakakuha si Kawhi ng 28 million sa Aspiration, namamaga kasi ang tuhod niya or bumabalik yung injury niya. Pero isa pa doon, hindi sinasabi sa report or walang nakakapagsabing insider sa tamang injury ni Kawhi kapag hindi siya nakakapaglaro. Kung maalala nyo dati, si Kawhi, part ng Team USA na bigla siyang nag-back out. Ang sinabi sa mga report nun, pinull out ng Clippers si Kawhi sa Team USA, lalo na si Lawrence Frank, na agad naman dininaid yun ni Lawrence Frank. Makaraan ng ilang araw, doon naman sinabing nagpapagaling pa sa injury si Kawhi. Yan din yung timing na si Kawhi hindi natapos yung playoffs dahil sinasabing merong injury sa tuhod at hindi maganda ang nilalaro versus Dallas.
Talo pa nila yung Miami na aminadong nagtatago sila or hindi nagpa-publicly report ng mga injuries kaya minsan napapagmulta. Si Kawhi, makikita lang yung injury niya or i-report 2 or 3 linggo after hindi siya makapaglaro. Lahat kasi ng mga allegation kay Kawhi pumapatak pa rin kay Uncle na siyang business manager ni Kawhi. Meron din kasi mga demand si Uncle dati sa Raptors na halos katulad ng deal ni Kawhi sa aspiration. Na si Uncle Dennis ang nakikipag-discuss on behalf ni Kawhi kasi business manager. Kaya makikita din sa mga report talaga yung pangalan niya. Pero sa story kasi ni Kawhi, si Uncle Dennis ang nagpalaki or father figure niya since 2008 nung pumanaw ang airpot ni Kawhi.